Nel, ano ang marching order ni Pangulong Marcos Jr. sa bagong sekretary ng DA at bago pa ang kanyang appointment, ano ba ang background ni Secretary Laurel? Yes, Ella, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masusolusyonan ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga problemang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Kanina sa Malacanang ipinahayag ng Pangulo ang kanyang kumpiyansa sa bagong itinalagang kalihim ng Agriculture Department. Kaya naman, ang pagpasok ni Secretary Laurel sa kanyang posisyon na Department of Agriculture Secretary ay para na nating sinama dahil matagal na siya sa industriya ng fisheries. Nagsimula siya sa pangingisda, ngunit na yung mga iba't ibang panig ng agrikultura ay ninapasukan na niya. Kaya nauunawaan niya hindi lamang kung ano yung problema, kung hindi ang mga solusyon sa problemang yun. At bukod pa ron, kilala na niya ang mga tao, yung tinatawag na mga expert, na mga professional, ay kilala na niya at madali niyang lapitan para magtulungan, para nga mabigyan, matugunan at mabigyan ng solusyon ang mga problema sa larangan ng agrikultura. Si Secretary Laurel ay membro ng Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group. Siya rin ay humawak ng mga matataas na posisyon sa isang shipyard at processing corporations. Naging chairman at president rin ng Bukidnon Hydro Energy Corporation. Ayon sa bagong appointed na kalihim, ilalatag niya sa mga darating na araw ang mga plano niya sa ahensya. Bilang kinatawan ng Pangulo, layunin ko na ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain at programa sa sektor ng agrikultura. Sa mga darating na araw, ilalatag ko sa inyo ang mga plano ng kagawaran ng agrikultura in coordination with our President. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Susi dito ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura kasabay ng pagpabubuti sa kapakanan ng mga kapatid nating magsasaka at mangingisda. Ang pangunahing atas pa ng Pangulo ay kontrolin ang presyo ng agri-products. Samantala, mamaya ay darating naman sa palasyo ang sa Malacanang si Japanese Prime Minister Fumio Kishida kung saan makikipagpulong siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang kasunduan rin ang malalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan, sa studio. Maraming salamat, Nel Maribuhok.